Sa Ontario, habang abala sa pasukan ng marami, panawagan sa patas na autism program naman ang itinutulak ng isang magulang matapos ang anunsyo ng gobyerno kamakailan sa mas limitadong pondo para sa mga kabataang may autism. May report si Paula Saraza. Autism is a lifelong condition and children doesn't outgrow autism. May moderate to severe autism ang dalawang anak ni Bernadette Riloraza. Ang kanyang panganay nakapasok pa sa dating autism program ng probinsya bago tinanggalan ng malaking budget ni Premier Doug Ford noong 2019. Wala pang isang taon matapos maupo sa pwesto. Pero ang kanyang bunso, nasa 6 na taon nang naghihintay na maambunan ng suporta mula sa gobyerno, kasama ang nasa 60,000 pang mga kabataan sa waitlist. So that's like 6 years of my son's crucial years to be receiving those behavior and the ABA program, the therapy that could have helped him decrease his behavior, the tantrum, the flapping on the ground, the screaming. Inabot ng 10,000 dolyar ang kinailangang ilabas ng pamilya para ma-enroll ang anak sa isang programa at maihanda ito sa pagbabalik eskwela. Mga bagay na hindi na raw sana dapat inaalala kung may epektibo at maayos na autism program ang gobyerno. Matinding batikos ang hinarap ni Ford matapos ang ipinatupad na reforma sa programa kung saan edad ang naging basihan ng pondo. Kada taon, nasa 7,000 mga kabataan ang dinadagdag sa waitlist. Pero ang tanging tugon ng gobyerno, pagbibigay ng one-time payment na 5,000 hanggang 20,000 dolyar, depende sa edad ng bata. The program shouldn't be based on age. It should be based on each individual children's needs. Determinado si Riloraza na maiparating sa mga otoridad ang hinaing ng mga tulad niyang ina na ang nais lamang ay mabigyan ng wastong suporta ang kanilang mga anak na may special needs. Tanggalin ang age cap sa autism program at tutukan ng humahabang waitlist. Sa kasalukuyan, $667 million ang budget ng probinsya sa autism program na tinatayang sapat lamang para sa 20,000 nasa waitlist. I'm advocating because this is the only way to educate everyone who doesn't know that this lived experience really exists in most of the families. Kasama ang kababayan na katakdang magprotesta ang iba pang miyembro ng Ontario Autism Coalition sa Queen's Park sa October 16 para patuloy na ipanawagan ang nais na pagbabago sa Ontario Autism Program. Paula Saraza, Omni News, Toronto.